Kung wala namang change of ownership, kung walang change of ownership, ang pagpalit niya into Y corporation, wala namang impact, wala namang effect, no, sa labor liability niya dito sa empleyado. Ay, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw sa ating mga subscribers, sa ating mga followers, and doon sa mga first time tayo napanood, sa mga naligaw na sa ating channel. Welcome. And ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa separation pay. Based ito sa tanong ng ating subscriber na nagpalit ng pangalan ng kanilang kumpanya kung mayroon ba separation pay. So yun ang context ng kanyang question. Actually maraming ganitong questions sa ating mga subscribers, so I hope kayo may mga ganitong tanong, mapanood nitong video na to kasi this will answer yung karamihan sa inyo na ganito ang linya ng mga tanong. Okay? So before we proceed, allow me to make a shout out muna sa ating mga masugid at taga-subaybay, sa ating mga followers and subscribers. Taga natin dito. Okay, ang separation pay kasi, sinabi na natin na sa ilalim ng labor code, makikita mo yan sa articles 298 and 299. Ito yung mga empleyado na terminate for authorized cause, they are entitled to payment of separation pay. Sa Article 298, ito yung mga empleyadong tinanggal dahil halimbawa, nag-install ng labor saving devices ang kumpanya. Pangalawa, nagkaroon ng redundancy, nagkaroon ng retrenchment, or nagkaroon ng termination dahil nag-close yung kumpanya, no? Or whether the closure is full closure or partial closure, no? Kailangan magkaroon ng separation pay. And you go to Article 299 of the Labor Code na merong payment of separation pay kapag ang isang empleyado ay tinanggal dahil sa incurable disease, no? So when the employee cannot be cured within the period of 6 months despite proper medical treatment by a public health authority that's competent in the field ng disease na kung saan sinasuffer ng isang empleyado. So yun ang mga may payment na separation pay. So if you will notice, wala naman dyan yung change name na sinasabi, nagpalit ng kumpanya, no? So ang question natin dito naman, may in what way possibly na magkaroon ng payment of separation pay kapag nag-change name, no? Well, kapag nag-change name, depende ngayon yan kung nagkaroon ng change of ownership, no, sa pag-change name niya or change name lang talaga. Kasi ito, we are assuming na corporation na pinag-uusapan natin dito na nag-change name. So halimbawa si X corporation, nagpalit, changing into Y corporation, na so ganun pa rin naman. Halimbawa si employee A ay 5 years in service sa employee sa X corporation. Si X corporation naging Y corporation, it will not change a thing. Si A can still file or can still claim against Y corporation sa mga labor claims niya, no? It will not change a thing. Ngayon, the story would be different kapag meron palang change of ownership. So halimbawa,
si Juan na 90% owner noon ng X Corporation ay binenta niya kay Pedro ang kanyang shares in such a way na si Pedro na ang may-ari ng 90% share at si Pedro, ang kanyang corporation na pinangalan dito ay Y Corporation. So in that case, merong change of ownership. So pag nagkaroon ng change of ownership kasi, meron na ngayong pwedeng merong pinag-usapan na may party na magde-deny ng labor liability. So halimbawa, sa kanilang agreement, sinabi ni Pedro na, oh, Juan, binili ko sa iyo yung kumpanya pero bayaran mo lahat na obligasyon mo sa empleyado mo. Hindi ko sagot yan. Kasi ang babayaran ko lang, yung mga empleyado ko lang sa time ko naman na ako na ang naging may-ari. No? Kung may ganun silang usapan, then dapat talaga na maging concerned ka dyan. Kasi, syempre, kung si A kanina na sa ilalim ni Juan, o di dapat maningil ka kay Juan bago ka i-absorb ni Y Corporation sa ilalim naman ni Pedro. Diba? Sasabihin mo doon kay Juan, eh sir, bayaran mo ako kasi masisiro tenure pala ako dito. Eh, separation pay pala ako dapat kasi magsisiro tenure ako eh. Kasi for all intents and purposes, ang gusto ni Pedro, i-back to zero pala kami. Kasama ako doon. So, dapat maningil ka kay Juan. Diba? So, nagkaroon ng change name, pero mayroong change of ownership. Kaya, importante na masettle lang kung sino ang mayroong labor liability. No? So, sisingilin mo si Juan under sa X Corporation. So, mag-file ka against X Corporation. Ngayon, kung halimbawa naman meron sila minsan usapan na sabi ni Juan, hindi, pare, kasama na sa presyo ng bilihan natin yung ikaw ang magbabayad ng mga labor obligation sa mga empleyado namin. No? So, kung pumayag naman si Pedro, sabi ni Pedro, oh, sige, ako bahala dyan. Then, it's okay. So, may options ngayon si Pedro. One, kung babayaran na ba niya yung mga empleyado, sige, babayaran ko kayong lahat. Eh, bayaran ko kayo. After ko kayo mabayaran, at pag nagsimula na yung kumpanya ko, yung Y Corporation, then, back to zero tenure kayo. Diba? So, halimbawa, 20,000 ang sahod ba per month? Then, you have 5 years in service. Then, bayaran ka ng 100,000 for your separation pay kung 1 month per year of service. Halimbawa. Then, pag nagsimula na yung Y Corporation, zero tenure ka na naman. Diba? Ganon. Ngayon, kung nag-change name lang yan, X to Y, won't change any a thing, no? Kasi, lalabas na amendment lang ng name ang nangyari. Allowed naman sa corporation code. So, walang effect yun. So, walang problema. Ngayon, itong sa ating subscriber, para malaman mo yan, kumuha kayo ng copy ng GIS. Kung ang nangyari ba ay nagkaroon ng changes in stock holdings or nag-change name lang. Doon nyo makikita naman yan. But then again, the easiest way is for you to talk to your HR o may makausap kayo na malapit sa may-ari na matanong ninyo kung ano ang nangyari. Is that an ordinary change name or nagkaroon ba ng change of ownership? Kapag humingi naman kayo ng GIS sa SEC, Securities and Exchange Commission, madali naman yan. Minsan din may mga iba na pag-request through phone. Okay lang. No? Okay lang yan. So guys, I hope mapanood ninyo separation pay ng mga kumpanya na nagpalit ng pangalan. Ha? Yun ang rule natin. So kung i-recap natin, as a rule, separation pay binibigay lang sa mga empleyadong tinanggal for authorized cause sa Articles 98 and 99. Pangalawa, yung pagpalit ng pangalan, either nagpalit lang ng pangalan lang or nagkaroon ng pagpalit ng pangalan dahil nagkaroon ng bagong owner. No? Ngayon, kung nagkaroon ng bagong owner, so titingnan ninyo kung sino ang nag-assume ng liability sa labor. Ang unang may-ari o yung pangalawang may-ari. No? And then, kung change name lang yan, huwag kayong kabahan kasi wala naman talagang mangyaring
pag-disregard ng inyong mga labor rights now. So tuloy-tuloy lang yun. Okay guys, so if there's any question, you want clarifications, let me know in the comment box below. And again, thank you for watching this video and thank you for staying in my channel. Marami-rami na tayo, no? Mga subscribers natin. And with that, I hope to see you in my next videos. God bless.